Isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Welcome po sa Salita ng Buhay. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa isang malaking pribilehyo na naman po na kung saan tayo po'y magamit upang mangaral ng kanyang salita. Tanging sa habag at biyaya lang po ng ating pong Diyos kung bakit po tayo nagagamit upang mangaral po ng salita po ng Panginoon. Pangalawa po, gusto ko rin po magpasalamat sa ating pong butihing Pastor Jun sa tiwala po, sa training na kung saan pinagkakalob niyo po sa aming mga mangangaral. Salamat din po, Pastor Eric, sa patuloy po nga pag-assign at pag-encourage po sa amin para po patuloy po nga magamit po ng Panginoon dito po sa Salita ng Buhay. Sa mga kapwa ko po, mangangaral, to all the preachers, deacons, to all the pastors na kung saan po ay nagbabahagi po ng salita po ng Panginoon dito po ay maraming salamat po sa inyo at bawat mensahe po ay pagpapala, blessing po sa amin. Sa mga patuloy din pong mga umaawit po, mga nagbibigay po ng tanging bilang, kanina po sa nagbigay po ng special number, maraming salamat po sa inyo. At sa mga IT team, maraming salamat din po sa inyo pong pag-i-edit po sa mga preachings po na kung saan inyo pong pinagpapagalan, lalo pa pong pinapaganda para mas lalo pong maintindihan ng mga nakikinig po at mga nanonood po sa atin po sa Salita ng Buhay. Sa mga patuloy din po na kung saan sumusuporta, sumusubaybay po dito po sa ating programa ng Salita ng Buhay para po sa Panginoon ay pagpalain po kayo ng Diyos, especially sa BHBC members, dito po sa Valenzuela at meron po tayong kapatiran sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mga kaibigan po natin na sumusuporta, sumusubaybay din po, ay pagpalain po kayo ng Diyos. At ngayon po, binabati ko po ng happy 1-year anniversary po ang Salita ng Buhay. So, palakpakan naman po tayo dyan at magalak po tayo dahil naka-isang taon po tayo sa habag, biyaya, kabutihan ng Diyos po na kung saan ay pinagkaloob po sa atin sa mga mangangaral po, mga umaawit po, sa mga ITT, sa lahat po ng punong abala po dyan po sa Salita ng Buhay ay dalangin ko po na pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po tayong gamitin at sa ikaluluwalhati po ng Panginoon po na kung saan tayo po yung nagagamit dahil sabi ko nga po ito ay tanging habag at biyaya lang po ng Panginoon po sa atin kung bakit po tayo nagagamit. So, binabati ko rin po ngayon pong araw na ito si Bishop Freddy De Vega. Happy birthday po Bishop FDB. Salamat po sa inyo pong buhay na kayo po ang ginamit ng Panginoon para po sa amin na makakilala, lumago po espiritual. Kayo po ang ginamit ng Panginoon po noon. At ngayon po ay nagsisilbing pagpapala pa rin po kayo sa amin sa inyo pong gabi-gabing pangangaral po ng salita ng Diyos. So, more birthdays, more preachings, and more blessings po, Bishop. At patuloy ka po namin pinapanalangin. Ang BHBC ay patuloy po na nagdadasal po sa inyo na patuloy po kayong gamitin ng Panginoon. Hindi lang po dito sa Pilipinas, bagkus sa bawat bansa po ng mundo. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, God bless you and we love you po. At sa mga may birthday po na ngayong buwan ng Marso, happy birthday po sa inyo. At sa mga may anniversary po, happy anniversary po sa inyo. So, ngayon po, tayo po yung mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. Alam ko po sa inyo excited na at alam ko sa inyo talagang inaabangan po ito dahil tayo po dito inaaralan at tayo po dito natututo sa salita po ng Panginoon. So, ngayon po, hayaan nyo po na ako po'y bumasa ng talata sa Biblia sa aklat po ng 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. At ang sabi po ng banal na kasulatan po dito, ito po, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." So, purihin at pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung pinamagatang mo pong, let us grow in grace. Lumago po tayo sa biyaya ng Panginoon. Sumandali po tayong yumuko at pumikit. Tayo humingi ng gabay at patnubay sa ating pong Diyos. Dakila naming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po
sa minsan pa kami po'y mag-aaral ng inyong salita. Lord, patawad po sa aming mga kasalanan. Ito po'y aming naisip, nasalita o nasagawa, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming puso't kalooban upang inyong salita ay mangusap po sa amin. Bigyan niyo po kami ng kababaang kalooban, Panginoon, at ako po ang inyong tagapagsalita. Ibigay niyo po ng karunungan na nagmumula po sa inyo dahil alam ko po sa aking sarili na kung wala po kayo, wala rin naman po akong magagawa. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga anak niyo na nakikinig po ngayong mga oras na ito. Lord, pinabalik po namin sa inyo ang kapurihan. Ito po ang samang panalangin po namin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, sa ating pong binasa, sa aklat po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, ang tao pong ginamit ng Panginoon po dito na sumulat ay wala pang iba kundi si Apostol Pedro, si Apostol Peter po, na ito po ay sulat na nagpapaalala po sa atin na tayo daw po ay lumago sa biyaya ng Panginoon, na kung saan po na dapat tayo po bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, ang kalooban sa atin ng Diyos ay lumalago po tayo, spiritual. Marahil sa physical po natin, nakita natin malakas tayo, lumalaki tayo. Pero ang gusto po dito, mga minamahal, na lumago po tayo, spiritual. At meron pong tatlong bagay po dyan na makikita po tayo. May tatlong words na nagsisimula sa letter D. Kung babasahin nyo po, nandiyan po yung word na grow. Wala po dyan, nandiyan yung word na grace. And nandiyan din po yung word na glory. Sabi po dyan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. So, bigyan muna natin ng pansin yung word na grow. So, sabi po sa dictionary, sabi po dyan, the natural development by increasing in size and changing physically progress to maturity. So, may development po simula sa maliit hanggang sa lumaki. So, para mas lalo po nating maunawaan, tayo po ay meron pong halimbawa po dito. So, kung nakikita nyo po, meron pong halaman sa magkabilang panig ko po. At ito po, nakita nyo po yan, bago po siya ganyan lumaki, nagsimula po muna yan sa maliit. So, ganito muna po siya. So, ito po ay isang halaman na ito po ay pag dinidiligan, pinapaarawan, at sa paglipas po ng panahon, siya po ay lalaki. Meron pong development, may pagbabago. So, parang ganyan po, na bago po ito maging ganyan, dumaan muna po sa ganito, sa kaliit lang. So, sa mga plantito and plantita po dyan, ako po lalo nyong nauunawaan, di ba po? Na pagka tayo nag-aalaga ng halaman, hindi naman agad malaki po yan. Ayan po ay unti-unting lumalago. Tayo po bilang isang tao, bilang isang Kristiyano na gusto po ng Panginoon, ay ganun din po sa atin, na lumalago po tayo. Hindi lang physically but spiritually. So, yun po, nawa po ay naintindihan po natin ng mas mainam. So, dahil tayo may halimbawa pa po. So, halaman. So, ang ganda po, no? So, gusto niyo po ba? So, sabihin niyo lang po mine. So, ayan. So, for only 1,000 pesos. So, di ba, biro lang po. Ito po alaga po natin dito sa bahay. At na-encourage ko na maghalaman po kayo. Ito po maganda sa kalusugan po ng tao at nakakalibang pa po. So, ayun po, dapat lumalago po tayo. Spiritual. So, nakita rin po yan paano tayo lalago. Sa biyaya ng Panginoon, nandiyan po yung word na grace. Ang word pong grace, sa Greek word po niyan is charis, na ibig sabihin po is God's favor. Ito po pabor ng Diyos para po sa atin, na tayo po na dapat tayo parusahan, mapunta sa apoy ng impyerno dahil sa kasalanan po nating ginawa. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, naligtas po tayo. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and it not that of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Wala daw po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos po sa atin. Di ba po? Sabi po sa John 3:6, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa biyaya ng Panginoon. Kaya siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay sa iyo at sa akin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang tanging Diyos lang ang karapat-dapat, na kung saan siya lang yung walang kasalanan. Siya yung nagsilbing alay para po
tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Dahil sabi sa Bible, tayo lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayon pong hapong ito, kami po ay nangangaral dito, hindi po para mag-invite ng panibagong reliyon, bagkus mag-introduce ng tamang relasyon para po sa Panginoon na kailangan meron tayong personal relationship, ikaw at ang Diyos, na meron tayong buhay na walang hanggan. So, save na po ba kayo? So kung sa ito po kayo, puso-puso naman po tayo dyan. No? Mag-amen naman po tayo dyan. At sa kung ikaw ay bagong viewer pa lang po, mamaya sa huling panalangin, sumunod ka kapatid. Mahal ka ng Diyos, ay kumakatok sa iyong puso. Siya'y tanggapin mo yung biyaya niya ng kaligtasan. So, para po tayo lumago sa biyaya at maluwalhati natin ng Panginoon po dyan, yung word na glory. Sabi niya, both now and forever. Tayo lumago ngayon at magpakailanman, naluluwalhati daw natin ng Panginoon kapag tayo lumalago sa biyaya po niya. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya meron po tayong tatlong bagay na kung saan po pag-aaralan po ngayong oras na ito. At pinamagatan ko pong let us grow in grace of God. Number one, how to grow in the grace of God, we need to study the Word of God. Yes, mag-aaral lang po, preacher. Tama. Pag pinag-aralan natin ang salita ng Panginoon, tayo ilalago dahil tayo natututo, tayo naaaralan, tayo mas lalong lumalalim, mas lalo natin nakikilala ang Panginoon, mas lalo natin nauunawaan yung mga utos niya sa atin, yung mga pinapagawa niya sa atin. Nandito po, mauunawaan po natin mga minamahal. Sabi po sa Bible, sa Joshua chapter 1, verse 8, sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Tayo magkakaroon daw ng mabuting kawakasan. Ano lang ang dapat gawin? Sabi po dyan ito daw po ay ating pagbulayan araw at gabi. Ito'y magiging manual ng ating buhay. Kaya nga tuwing alas 5 ng hapon, tayo may salita ng buhay, tayo nag-aaral, tayo natututo po ng salita ng Diyos. Kaya po sabi diyan sa Bible, sa Joshua 1:8, the Word of God should be meditate. Dapat minimeditate po natin. Pinagbubulayan po natin araw at gabi. So salamat sa salita ng buhay. Ito po'y meron pa tayong hapon. Nag-aaral pa tayo ng hapon, di ba po? Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po merong aralan. Salamat po sa mga preachers na patuloy po nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y natututo. Dapat po ito po'y minimeditate natin. Ama po, pinagbubulayan natin. Ito po'y minimemorize natin. At ito po ay dapat po'y mag-manifest sa buhay po natin. Na mentas, binabasa po natin to, nauunawaan natin. Yung mga talata po dyan, ang sarap kabisaduhin. Dahil po sa oras ng mga sa ating buhay, kapag tayo malungkot, ang sabi ng Bible, lumapit lang tayo sa Panginoon. Siya'y tutugon sa ating mga panalangin. Kung tayo problemado, tayo ay malungkot, tumawag lang tayo sa Diyos. Kung tayo bigat na, ilapit lang natin sa ito. Sabi ng Bible, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Sabi ng Bible, Jeremiah 33, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Tayo tumawag lang daw sa Diyos, at ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. So, kompleto po yan. Ang Bible ay kompleto. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon din po. Meditate, memorize, at mag-manifest sa buhay natin. Nasabi po dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, long-suffering, kindness, meekness, temperance. So, sabi po yan, for the love, kumbaga po yung pag-ibig sa ating buhay. Sabi po, the fruit of the Spirit is love, di ba? Kumbaga po, yung pagmamahal, ang bunga po sa atin yun, dapat tayo, kung hindi tayo mapagmalon, dapat mapagmahal na tayo ngayon. Dapat sa ating buhay, tayo bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, dapat yung galit, isang tabi po natin yan. Sa isang pamilya po, dapat mas manaig ang pagmamahalan. Sa mag-asawa, dapat mas manaig ang pagmamahalan. Tama po. So, bagamat may konting minsan na hindi pagkakaintindihan, may hindi pagkakaunawaan, so, kung kayo man ay nagkaaway, lagi mo tatandaan ang prinsipyo ng Bible. Sabi, love your enemy. Mahalin mo pa rin, kaya walang dahilan na para kayo maghiwalay. Walang dahilan na para kayo ay iba ng landas o kayo ay tapusin ang inyong relasyon. Sabi sa Bible, mahalin mo pa rin ang iyong kaaway. Kaya sa ang Bible, kompleto
Di ba po? Kaya kung tayo man may kaibigan, nakatampuhan natin, mahalin pa rin natin. Kung may gumawa man sa atin, hindi, preacher, grabe yung ginawa niya. Sobra, sobra, sobra sakit. So, sabi ng Bible, mahalin mo pa rin. So, bahala na ang Diyos po dyan. Sabi nga ng Panginoon, siya na ang gaganti para sa iyo. Ikaw, kasi ang tao kung pagkagumanti, kung hindi kulang, sobra, di ba? Kaya dito po sabi ng Bible, mauunawa natin, lalago magmamanifest sa atin. Di ba makikita, uy, Kristiyano yan, bakit ang bait niyan? Kasi nagmamanifest eh. Christ-likeness eh. Di ba po? Di ba po? Ang Panginoon, ginawa na nga masama, ginawa niya pa rin na mabuti. We love Him because He first loved us. Kumbaga, minamahal natin Diyos dahil tayo unang kanyang minahal. Hindi, preacher, kasi Diyos siya. Mahirap yan. Di ba sa Bible, ang dami pong ginawa ng, meron pong mga, halimbawa po tayo dyan, si Stephen, pinagbabato na po, pero hindi naman gumanti. Di ba po? So, kaya dapat natin po makita yung bunga ng Espiritu, wag mo yung bunga ng kaaway, yung galit, yung evil speaking, yung mga iringan, yung mga hindi magagandang yun po yung bunga ng kaaway, yung mga galit, yung mga puot. Dapat po sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yung bunga ng Espiritu, yung love, joy, may kagalakan sa atin kahit may problema, kahit may suliranin, may kapayapaan, ang hindi kayang ibigay, na kahit anumang yaman ng mundo, yung kapayapaan ay binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya sarap aralin ng salita ng Panginoon. Ito po libre na lang na ibinibigay po sa atin, walang bayad. At kahit gano'n pa man kalaki ang iyong salapi, hindi mo kayang bayaran ang salita ng Panginoon. Ito po priceless. Lahat po dito, mga kapatid, nung ito'y naisulat, hindi biro. Kaya sa atin po, dito po sa Pilipinas, kumbaga hindi pinagbabawal ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin. So ito po, pag binasa natin ito, hindi lang sa mga pastor ang nagbabasa ng Biblia, hindi lang sa mga preachers, hindi lang sa mga teachers, bagkos sa bawat tao po, ito po binigay sa atin ng Diyos para aralin, para mas lalo po natin siyang makilala. Pag binasa po natin ito, malalaman natin yung katotohanan, at yung katotohanan ang magpapalaya po sa atin na totoong merong Diyos. May Diyos na nagliligtas, na ang Diyos tinuturo po dito na sobrang mahal tayo ng Panginoon, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para kung sino man ay sumampalataya sa kanya magkaroon ng buhay at na walang hanggan dun sa kalangitan. Kaya hanggat may pagkakataon pa, kung bagong viewers ka po dito, mamaya sumunod ka sa panalangin, sa panyaya ng panalangin po dyan. Ito na po yung time na kung saan ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso, sa iyong papasukin bilang Panginoon sariling tagapagligtas. May 3 bagay ka lang nagagawin. Una, aminin na ikay makasalanan. Pangalawa, pagsisisi ng kasalanan. At pangatlo, tanggapin ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, ikay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos. So, sabi sa John 1:12. So, ayun po, kailangan ay magbasa tayo ng salita ng Panginoon. We need to study the Word of God. Kaya ako po very thankful nung ako po bata pa sa Sunday School teacher. Yung mga guru ko po yan, maraming salamat po sa inyo. Tayo po yung natututo na ng mga kwento sa Biblia. Tayo naaaralan na ng mga banal na kasulatan. Tayo natututo na po. Salamat sa mga guru ko po dyan. So, ang dami ko na pong natutunan sa at blessing po. So, kaya mga teachers po, patuloy lang po kayong magturo. Hindi po sayang ang inyong ginagawa sa pagtuturo po sa mga bata. So, nung ako rin naman po ay tapos na magkolehiyo, dahil tayo po ay tinalaga bilang isang preacher, ako po ninais ko pong mag-aral pa sa Bible School. So, tayo po nag-aral pa po, dyan pa po sa IBI, kila Pastor Rick Bernardo po sa Caloocan. So, dahil wala pa po ang Bible School and Church po natin ng BHBC, so dahil tayo po ay gustong matuto, so sabi ko tayo po nagtuturo, para may matututunan din naman po sa atin, ang mga makikinig po sa atin. Dahil aglala ko po ang sarili ko, sabi ko, kailangan ko po pong mag-aral ng salita ng Panginoon. So tayo po yung nag-aral pa sa biyaya ng Panginoon. 3 years, ako po yung nagtatrabaho sa umaga. Sa gabi, nag-aaral po ako. Pumapasok po ako dyan. So, mga klase ko po dyan, lagi po kasama si Brother Arvin. Yan, nandiyan po ko. Si Brother Arvin, nakagraduate po kami ng Bible School sa biyaya po ng Panginoon, Graduate of Theology. At sa mga gusto po pong mag-aral po ng Bible School, meron na po tayo sa BHBC. So, makipagbigay alam lang po kay Pastor John, Pastor Eric. So, tayo po yung matututunan po, marami po tayong matututunan po dyan, yung mga pastor po na magtuturo po sa atin. So,
Hindi ko naman po nire-require na kung saan para mag-aral lang po mag-enroll pa sa Bible School. So kahit nasa bahay lang po kayo, pwede po kayong magbasa ng salita ng Panginoon. Pero ang advantage lang po, mga kapatid, na nasa Bible School, may nagtuturo. So may nag-guide. Pero sabi ko nga po, kung kayo po ay gusto niyo pong mag-aral, so sa bahay, kayo po yung magbasa ng banal na kasulatan. So kayo po dito, marami po kayong matututunan. So ini-encourage ko po ang bawat sa bata, matanda, working o non-working. So, kung kayo po nakakabasa pa, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon dahil tayo po dito ay lalago. Preacher, ang tagal ko na nag-aaral, nabasa ko na Genesis hanggang Revelation. So, alam mga kapatid, mga minamahal, pagka binasa mo po ng binasa yan, mas lalo mo pong mas nauunawaan, mas lalo mo pong mas naiintindihan. Tama po ba? Hindi mo kaya ubusin ang mensahe ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Kumbaga, hindi po dito, hindi mo mauubos ang mensahe ng Panginoon po yan bago tuwing umaga ang mensahe ng Panginoon. So, patuloy lang po tayong mag-aral. Kaya po sa salita ng buhay, kada oras ng alas 5:30 ng hapon, tayo po yung nag-aaral, patuloy lang po tayong sumuporta, sumubaybay. Tayo po yung mapagpapala dito. Sa mga viewers po, patuloy lang po kayong makinig. Ito po yung libre pong binibigay lang po sa atin. So sa mga preachers, patuloy lang pong mangaral. Alam ko pong hindi po biro na kung saan po gumawa ng mensahe, mag-record po ng salita po ng Panginoon, sa mga ID po, sa mga nag-edit po, para mas lalo pong mas maunawaan ng mga makikinig. So patuloy lang po, ang ating pong ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon po yan. At hindi po ito'y sayang dahil marami po tayong naaabot pa ng mga tao na wala pa po sa Panginoon. So we need to study the Word of God. Preacher, wala akong Bible Pag-ipunan mo para magkaroon ka ng banal na kasulatan na ito. So ito po ay nandito na lahat. Kapag ito'y binasa mo, inaral mo, magiging manual ng buhay mo ito. Sabi ng Bible, kung gusto mong mapabuti, maayos ang iyong buhay, ito ang kailangan. Sabi nga, daw sa labagud, success. Gusto mong maging matagumpay, ito ang kasagutan. Nandito na lahat. Kasi kapag ito, binasa mo, inaral mo, lalapit ka sa Panginoon. At kapag ikay nalapit sa Panginoon, magiging maayos ang buhay po natin. So, we need to study the Word of God. Secondly, how to grow in the grace of God, we need to serve to the works of God. Tayo daw po yung maglilingkod sa mga gawain ng Panginoon. Sa church, maraming ministry po dyan. Tama po ba? Kung ikay mangangaral, patuloy kang mangaral sa Panginoon. At kung alam mo, tinatawag ka ng Panginoon, nagpe-pray ka sa Kanya na magamit ka bilang maging isang teacher o maging preacher. So, sige lang. Ay panalangin mo sa Panginoon at naisip mo na kung saan magamit ka niya, kung di mo sa pangaral, pwede sa pag-awit, di ba? Kung may tinig ka, hindi ka naman pipe. Kung may boses ka, paggamit mo sa Panginoon yan. Hanggat may tinig na binibigay sa iyo ang Panginoon, ipagamit mo sa Kanya yan. Pwede ka sa choir, pwede ka magbigay ng tanging bilang, o kung pwede ka rin naman maging sa Sunday School, yung mga kaagapay dyan, o pwede ka naman sa IT team, kung magaling ka naman sa computer, kung saan ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Huwag mong i-out of place yung sarili mo, kapatid. Lagi mong tatandaan, niligtas ka ng Diyos, may layunin siya sa iyo, may layunin siya sa buhay mo. Kasi kapag hindi ka ginamit, iba na ang gagamit sa iyo. Kaya, ang naisin ng Diyos sa atin, magamit tayo sa gawain niya. At ang sign na lumalago, Kristiyano, nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Ang tanong, anong ministry mo? Maganda. Ay, preacher naganito na ako. Okay, amen tayo yan. Pero sana, kung kaya pang dagdagan mo. Kung tayo ginagamit na noon, magpagamit pa tayo sa Panginoon. Ang lumalagong Kristiyano, nagdadagdag ng ministry yan. So, hindi nagbabawas. Tama po ba? Ang lumalagong Kristiyano, nagdadagdag, hindi nagbabawas. Sabi nga sa growing, hindi yan paliit, palaki, padami. Tama po? Kaya ang lumalagong isang Kristiyano, sabi po dito, para lumago tayo, dapat maglingkod tayo. Kasi pagka inaaral, hindi sapat na inaaral lang natin Sabi nga po, be doers of the word and not hearers only. Tama po ba? Sabi yun, kumbaga, maging tagagawa rin po tayo ng kalooban ng Panginoon nang hindi lang lagi tayong tagapakinig lang. So, dapat po tayo ay magpagamit din sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Alam kung may talentong binigay sa iyo ang Diyos, kailangan mo lang i-develop,
Kailangan mong i-discover at i-dedicate mo sa Panginoon. So, to serve to the works of God, we need to involve ourselves. Kumbaga, kailangan sarili mo, involve ka. Huwag mong iaalis yung sarili mo. Dapat, merong choir, merong gagawin sa anniversary. Involve ko yung sarili ko. Huwag mong i-out of place. Hindi, para sila sa kanilang yan. Hindi naman ganun kaganda ang boses. Ba't lahat ba ng nasa choir magaganda ang boses? Kumbaga, sa biyaya nga lang ng Panginoon di ba? So, kumbaga, ang unang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso po natin. Di ba? Ano naman ang silbi ng ganda ng boses mo kung di mo naman pinapagamit sa Panginoon yan? Mas hanga na ako doon sa hindi naman ganong kagandahan yung boses. Pero nasa tono ang puso niya na gusto magpagamit sa Panginoon. Mas saludo po ako doon at ako yung nabibless po sa ganon. Di ba po? Kaya kung tayo ay may boses, paggamit natin sa Panginoon. Kung tayo may lakas pa, kung alam mo, pwede ka maging tagapagturo, magturo ka. Kung kayo alam mo kung saan ka pwedeng gamitin ng Panginoon, paggamit ka. Huwag mong hayaan na kung saan wala kang ministry sa church. Kung ano mang ministry mo sa church na saan ka man nakabilang, sa BHBC o sa ibang church ka, or sa mga nakikinig po, kung may naatinan po kayo ng church, magpagamit po kayo. Huwag niyo pong naisip na kayo tagapakinig lang. Kung kayo, lalo na kung kayo kabataan pa, malakas pa, yan na yung opportunity na time na kung saan i-grab nyo na maglingkod kayo sa Panginoon hanggat meron pa kayong lakas na kung saan binibigay sa inyo ang Panginoon. Hanggat hindi pa uli ang lahat, kayo yung maglingkod na sa Kanya. Kailangan involve yung sarili nyo. At kung tayo ma-involve na, preacher, ako yung nagagamit na ng Panginoon sa pangangaral, sa pag-aawit, at sa mga ibang ministry, ang kailangan lang po din natin ay improve pa natin yung sarili natin. Kailangan improve natin yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. We need to improve our service to God. Tama po? Kaya nga po sa choir, sa BHBC, kasi mag-anniversary na po tayo, di ba? Nasusubukan natin yung mag-record, yung aawit tayo ng ganyan. So ngayon po, mas lalo pong ini-improve. Sa mga na tagapagturo po dyan, salamat po sa inyo. Mas lalo nyo pong ini-improve po yung choir po natin para po sa Panginoon. So, talagang pinaghahandaan, talaga naman nagsushooting pa sa mga magagandang lugar. So, at yung mga choir member din mo talagang nagpa-practice, kada linggo po talagang ini-improve. Gusto talagang maibigay yung best sa Panginoon. Kaya sa mga tagapagturo po yan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga choir members din po, ay patuloy lang tayong umawit sa Panginoon. At sa mga IT din po yan, kung saan sa lahat po ng punong abala po dyan, ako po bless po sa inyo. Dahil binibigay nyo po yung pinaka-best nyo sa ini-improve pa po. So, tuloy-tuloy lang po tayo pong maglingkod sa Panginoon. At hindi lang po, kailangan din natin, we need to invest our substance to God. So, kapag binibigay mo yung, in-involve mo yung sarili mo, in-improve mo, kagipat na yan na mag-i-invest ka di ba? Sa choir nga, talaga namang gumagaso po, bibili pa ng damit, nagpatahi pa ng damit. Talaga pong, kumbaga po, nag-i-invest pa. So, ang invest po yan, hindi naman po yan sayang dahil yun po yung sa Diyos nating ginagawa. So, patuloy lang po tayo mag-invest. At syempre, yung hindi naman po, bigyan ko lang po ng halimbawa din, yung BHBC. Tayo po yung nag-invest, tayo po yung nagtambak ng doon po sa ating tabing building. Para po mayroon na pong parking yung mga dumadalo po sa church sa mga may bisita po para po mas lalong mas maging komportable. So nag-invest po tayo. Preacher, sayang ba yun? Hindi sayang yun kasi ibinigay mo yun sa Panginoon Yun po sa gawain ng Panginoon. So salamat po sa mga umagapay din po dyan, sa mga nanguna rin po dyan. So, alam po ng Diyos kung sino po kayo. Ang Diyos na po ang bahalang magpahala po sa inyo. So, nag-invest, preacher, kailangan invest natin yung time, yung oras. Ang unang invest mo muna yung time. And then yung talent. And then, panghuli na yung treasure. So, kung ikaw ay lumalago sa Panginoon, kapag mayroong bigayan sa church, bigay ka lang. Kasi kapag ikay lumalago, sign na yan na ikay nagbibigay. Pag lumalago ka na. Kumbaga kasi mahal mo na yung ministry. Tama ba? Example ko po sa inyo, ang Diyos, mahal tayo. Bakit? Nagbigay siya Diba? Pagka ang tao nagmahal, nagbibigay. Kaya ang isang totoong Kristiyano nagmahal, nagbibigay yan. Kasi ang Panginoon nung nagmahal, nagbigay Sino binigay niya? Ang Panginoong Jesus. At binigay niya siya na bayubay pa sa krus ng Kalbaryo, namatay.
para sa iyo at para sa akin. Kaya tayo, kung mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang gawain ng Diyos, magbibigay tayo ng oras natin, ng sarili natin, at anumang mga halaga na meron tayong pinagkatiwala ng Panginoon po sa atin. Ibigay natin dahil yung part ng paglilingkod natin sa Panginoon. So, kailangan po na tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, dapat maglingkod tayo sa Kanya. Kung ikay bagong manonood po, ang kailangan mo munang gawin, magbasa ng salita ng Panginoon para mas lalo mo siyang makilala at maglingkod ka. Maghanap ka ng pinakamalapit na church sa iyong lugar at para mas lalo mo makilala ang Panginoon at maglingkod ka sa Kanya. Para ito'y paraan ng paglago mo sa iyong buhay spiritual. So sabi sa 1 Corinthians 15:58, sabi diyan, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Sa mga preachers diyan, your labor is not in vain. Pastor Jun, your labor is not in vain. Sa kakalabi mo, Pastor Eric, your labor is not in vain. Sa mga preachers, your labor is not in vain. Sa mga singer, your labor is not in vain. Sa mga IT, your labor is not in vain. At sa bawat isa po sa atin na kung ano man ang ministry mo sa church, your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan, kapatid. Hindi man makita ni pastor yan, hindi man makita ni deacon yan, hindi man makita ni preachers yan, hindi man makita yan ng kapatid mo sa Panginoon. Lagi mong tatandaan, kitang-kita ng Diyos yan. Hindi bulag ang Diyos at hindi liko ang Diyos na kung saan yung ginagawa mo ay hindi niya mapapansin. Kaya sabi ko, sabi ng Biblia, yung ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. So, yun po, patuloy lang tayong maglingkod sa gawain ng Panginoon dahil yun po yung sign na kung saan patuloy tayong lalago sa biyaya ng Panginoon kung tayo nagpapagamit sa gawain ng Diyos. Thirdly and lastly, how to grow in the grace of God, we need to stay in the will of God. Patuloy tayong manatili sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Sabi ng Bible To Him be glory, both now and forever. Ngayon, hanggang sa walang hanggan, nanuluwalhati natin ang Diyos. So, sabi diyan dapat manatili po tayo. We need to stay in the will of God. Bilang isang Kristiyano, kung ikay nagbabasa na ng Biblia, kung ikay naglilingkod na, syempre, makakaranas po tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng mga suliranin sa ating buhay. Mabibigat ang ating pagdadaanan, pero sabi ng Biblia, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. So, ito pong ginagawa po natin sa salita ng buhay, manatili tayo. Patuloy lang tayo sumuporta. Dahil naaaralan din naman po tayo. Patuloy natin itong i-share sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Kaya habang meron po pong opportunity, sa mga mangaral po, laging may sinner's prayer sa huli, na kung saan may mahal ka sa buhay, sabi mo makinig dito, makikinig na lang tayo. Manatili lang tayo. Hindi, preacher, naka-1 taon na Parang nakakasawa na. Ayoko na. Dapat manatili lang tayo sa gawain ng Panginoon. Di, preacher, ang tagal ko ng Kristiyano, ang tagal ko na sa ganito. Ba't ganun? Ang bibigat ng pinagdadaan ko, di ba? Kapag kahit mabigat ang pinagdadaan mo, meron tayong Diyos na kasama. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Na sabi ng Bible, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Kaya patuloy lang, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Patuloy lang tayong lumapit sa Panginoon. Sabi diyan, we need to stay in the Lord. That even in times of trials, kahit merong pagsubok, problema sa atin, manatili tayo sa Panginoon kasi mas lalo dapat tayong lumalapit sa Panginoon. Mas lalo dapat tayong kumakapit sa Diyos. Kapag may mga mabibigat tayong pinagdadaanan, even in times of testing, ba't tayo sinusubok ng Panginoon, hindi mo makatatagumpayan yan kung hindi mo kasama ang Diyos. Marahil sa buhay natin, kung iisipin natin, dumanas na tayo ng maraming pagsubok sa buhay. Kung iisipin mo, kung sarili mo lang, hindi mo kaya. Ako po, mga kapatid, mga minamahal, marami na akong problema pinagdaanan sa buhay. Kung iisipin ko ang sarili ko lang, hindi ko kakayanin. Pero salamat, nandiyan po ang mahabang kamay ng Diyos na kung saan tumutulong po sa atin. Natotoo sabi ng Bible. Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Kung tayo bigat na bigat, sabi ng Bible, "Casting all your cares upon Him, for He careth for you." Ibigay natin sa Panginoon, ilagak natin sa Diyos. Totoo sabi ng Bible na ang Diyos na ang bahala sa atin. Manatili lang tayo sa kalooban niya. At pagkatapos niyan, manatili tayo even in times of triumph.
kung tayo napagtagumpayan na natin. Kumbaga po yung pagsubok, mas lalo tayong manatili sa kalooban ng Panginoon kung tayo pinagpala ng Diyos. Dapat po tayo manatili lang sa kalooban niya. Kasi po minsan sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, na kapag tayo nakaraos na sa ating problema, pagsubok sa buhay natin, pag masagana na tayo, tila ba nakakalimutan tayo sa Panginoon? Parang tila ba nawawala na tayo sa kalooban niya, pero kapag tayo naman problemado, napakalapit natin sa Panginoon, sa kalooban niya. Kaya sabi po dito, in times of trials, testing, and triumph, dapat nasa kalooban po tayo ng Panginoon. So, patuloy lang tayong lumago sa biyaya ng Panginoon. So, kung aralin niyo po, kung babasahin niyo mabuti po, sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. So, lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Na kung saan po, pagka tayo lumago sa biyaya ng Diyos, makikita natin yung gawa sa atin ng Panginoon. Kasi kung makikita po natin, yung husay po natin, yung galing po natin, magmamalaki po tayo sa Panginoon yan. Kami po mga preachers po dito, hindi po kami nangangaral dahil magaling po kami, hindi po. Ito po alam namin sa biyaya, habag ng Panginoon po sa amin lang. So, kami po nagpapasalamat sa Panginoon na kami po ay wala namang kwenta, wala namang mga may pagmamalaki, pero salamat sa Panginoon, kami po'y ginagamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po'y sa biyaya, habag lang po ng Panginoon po sa amin. At sa mga kapwa ko preachers, alam ko sa kanila rin po nanggagaling. Ito po'y biyaya lang ng Panginoon. At kung tayo may nakakaawit din, nakakapaglingkod sa Kanya, ito po'y biyaya. Kaya sabihin, lumago tayo sa biyaya. Hindi po sa ating mga gawa. Kasi kapag tayo po, umasa na tayo dyan, ayan na yung ating sinandalan, kung saan tayo po ay magiging palalo po sa ating pong buhay. So ito po yung huling talata, magisilbing paalala po sa atin. Sabi po sa James chapter 4 verse 6, ang sabi po ng Bible, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So sabi po diyan, binibigyan ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba at nilalayo ng Diyos yung mga nagmamataas. Kaya tayo po bilang isang tao, kung tayo inangat na tayo ng Panginoon, mas lalo po tayo magpakumbaba sa Panginoon. Kung tayo ginagamit na, magpakumbaba pa rin po. Kung tayo man po, ito na yung narating natin, magpakumbaba pa rin tayo sa Panginoon hanggang tayo lumalago. At sa paglago po natin, ang Diyos ang natataas, hindi po tayo. Kaya, ngayon pong oras na ito, ngayong hapong ito, nawa, tayo po'y naaralan, tayo po'y napagpala ng salita ng Panginoon, kung bakit man tayo nagagamit. Hindi mo sa galing mo yan, kapatid. Ang Diyos lang ang magaling. Hindi sa husay mo yan, ang Diyos lang ang mahusay. Kung bakit tayo tumatagal, kung bakit tayo nagagamit, tanging sa habag at biyaya ng Panginoon po sa atin. Kaya yung ating pong, sa ating pong church, sa BHBC, tayo po'y mag-anniversary. Salamat sa biyaya, habag ng Panginoon po sa atin, magmula sa ating pastor hanggang sa kabuuan ng church, tayo kinahabagan na naman po ng Panginoon po. So, ngayon po, dapat patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy lang po tayong mag-aral, maglingkod, at manatili sa kalooban ng Diyos. Let us continually grow in the grace of God. So, patuloy lang po tayong lumago sa biyaya ng Panginoon. I hope and I pray na tayo po'y napagpala, napaalalahanan ng salita ng Diyos. So, mandali po tayong yumuko at pumikit. Tayo po'y magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Dakila namin Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po'y nag-aral muli ng inyong pong salita. Panginoon, salamat po sa mga anak nyo na nakinig at kayo po magpahala sa kanilang pong buhay. At Panginoon, patuloy nyo po kaming palaguin sa inyong pong biyaya, Panginoon, na kami po ay patuloy pong mag-aral po ng inyong salita. Kami po ay patuloy pong maglingkod po sa inyo at manatili po sa kalooban po ninyo dahil naisip po namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, sa inyong pong biyaya. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang samot panalangin po namin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo pong lahat. Preacher Siron po, ang inyong pong lingkod. Salamat po.